Good day, dear students! Karon na tayo bagong nga topic no sa atong channel nga Math and Chill. And this is what we call multiplying fractions. Last time gidiscuss nato ang how to add fractions. Kung wala pa nyo nakita ng kanang video kanang addition of fraction, click lang ng link na naa dire. Naa dire nga link. Na mao na ang atong topic sa addition of fraction. And subtraction. Ang subtraction pod no na discuss na nato. Humana na pod, so kung wala pa pod niyo nakita, i-click lang gyapon nga link nga naa dire. Na diha ang kuan ang kato nga mga topic nga na-discuss na. So, karong nga adlaw ato ang i-discuss ang kung unsaon pag-multiply o fraction. So, magsugod ta. Welcome day sa tong channel no, Math and Chill. Kung wala pa mo naka-subscribe, subscribe button below o i-apil na lang po ang notification bell para updated mo sa mga future upload nato. So, di na nato ni dugayon pa. Hatag tag example. Unsaon pag-multiply og fraction? Hatag tag example no. Example number 1. Number 1. 1 half times 1 half. Saon man na. Dali lang kayo ang pag-multiply og fraction. Ang imong buhaton is multiply numerator to numerator, which is 1 times 1 equals 1. Then, multiply denominator to denominator. That is equals 1/4. Oh, ano lang kadali. Mura ra taga kaon og bahaw no. So, 1/4 ang answer. Another example. Example number 2. 1 half times 1/3. Kining number 1 na example, similar fraction ni siya kay pareho lang iyang denominator 2. So ang process is multiply ang numerator to numerator, denominator to denominator. Ang answer. Same lang gihapon. Whether similar or dissimilar, para sa number 2 dissimilar kay lahi ang iyang dili pareho ang iyang denominator. Pareho lang na siya og process sa number 1. I-multiply ang numerator to numerator, which is 1. Multiply denominator to denominator. 2 times 3 equals 6. So, ang answer is 1/6. Same lang yapon na siya sa example number 3. Whether duha lang na siya ka term, or tulo ka term. Example, 1 half times 1 half times 1 half. Same lang gyapon na siya ang proseso. Multiply lang nimo ang numerator to numerator. So 1 multiply mo sa 1 equals 1, multiply nimo sa 1. So 1 na siya diha. Same gyapon sa denominator. Denominator multiply to denominator 4 times 2 equals 8. So, ano lang siya kadali. Unta na sundan ko ninyo, naklaro ninyo. Karon, let's have another example. Karon, pag-try ta og multiplying fractions with whole numbers. Example number 2. Multiplying fractions with whole number. Example 3 and 1/4 times 2. Pila man na siya. Ang una natong buhaton is first convert
mixed fraction ni siya ha. Natawag ni siya mixed fraction kay na siya whole number. Ha? So, i-convert sa nato na siya into improper fraction. Saan pag-convert ana into proper fraction? Convert mixed fraction to improper fraction. Step 2. Evaluate. So, para saan ino? 3 and 1/4 times 2. First, convert mixed fraction to improper fraction. Saan pag-convert? Multiply ang denominator to whole number. Pagkahuman og multiply, i-add sa numerator. So, kana 3 and 1/4, mahimo na siyang 4 times 3, 12, plus 1, 13 over 4 times the whole number. So, kaning whole number, understood na siya nga na siya 1 sa ilalom. Sa unsa nga whole number, equal na siya ang 2, equal na siya sa 2 over 1. Kaya ang 2, pag i-divide mo sa 1, equals 2. 3. Kung 3, same gihapon. Nagyapon na siya 1 sa ilalom. So, kining 2, i-convert na to na siya sa 2 over 1. Tapos, evaluate na to. Perform lang. Sa ganito, pag mag-multiply, numerator, multiply sa numerator, denominator, multiply sa denominator. So, 13 times 2 equals 26. 4 times 1 equals 4. Tama? Kining answer, pwede pa ni ma-reduce to lowest term. Unsa nga number nga pwede ma-divide sa duha? Pwede ang 2. So, i-divide na to both sides sa 2. So, 26 divide 2 and 4 divide 2. Pag i-reduce sa lowest term, mahimo na siyang 13 over 2. Mo ni ang ato ang answer. Pero kini nga answer nasa in a form of improper fraction na siya. Kung ang inyong teacher mo ingon nga ang inyong final answer dapat nasa mixed fraction, i-convert ninyo ni sila ning 13 over 2 to mixed fraction. Saon man, mura na siyang i-divide. 13 divide 2. 6. 6 times 2, 12. 13 minus 12, 1. Ana na siya. So, mao ni ang imuhang whole number. Mao ni ang imuhang numerator. Mao ni ang denominator. So, ang final answer nimo is 6 and 1/2. Equal na siya. 6 and 1/2 o 13 over 2. Equal na siya. Pareho na siya. So, inana mag-multiply og fraction with whole numbers. Klaro? Klaro mga bata? So, karon example number 3 ta. Kung saan pag multiply og fraction, mixed fraction na pud ta. So, multiply og mixed fraction. Erase na ni. Unta, nasundan ko ninyo, no? Ato ang next example is multiplying mixed fraction. So, kini, duha na ka mixed fraction ang involved or tanan nga term is mixed fraction na siya. Sample number 3 na to ni. Sample number 3, multiplying mixed fraction. Example, naatay
2 and 1/3 times 5 and 1/2. Saon man na. Again, same process lang na siya sa example number 2, multiplying fraction with whole number. Una, i-convert na to ang mixed fraction, i-convert na to sa improper fraction. So, kahuman, i-evaluate. So, convert na to ni siya into improper fraction, kinipod. So, ang sound ganin na, equal na siya sa denominator multiplied by whole number. 3 times 2, 6. Plus 1, numerator. So, mahimo na siyang 7/3. Times. Convert into improper fraction. 2 times 5, 10. Plus 1, 11/2. So, proceed ta sa multiplication. Evaluate na nato. Again, mag-multiply gani og fraction. Numerator multiplied by numerator. Himo na siyang 7 times 11. 77. Tama. Denominator multiplied by denominator. 3 times 2 equals 6. So, ang answer is 77/6. Pero ang answer in the form of improper fraction gihapon. Ang inyong teacher miingon nga ang inyong final answer is in the form of mixed fraction. Kining 77/6 i-convert na to mixed fraction. So, ang pagbuhat ana, divide lang nimo ang 77 divide 6. So, 7 divide 6, 1, 6. 7, 1. 17 divide 6, 2. 2 times 6, 12. 5. So, ang final answer niya sa mixed fraction is 12. And 12 mo ni ang whole number. Numerator ang 5. Denominator ang 6. So, mo ni ang final answer. Klaro? So, kung medyo nalisdan pa mo mga bata, no? Pwede nyo balikon ang video para mas ma-master ninyo. Karon, hatag taglaing example. What if nag-involve na siya og tulo ka fractions or tulo ka term? Saon man. Example. 1 and 1/2 times 2 and 1/4 times 5 and 1/3. Saon man na. Tulo na ka term or tulo na ka fraction ang involved. 1, 2, 3. Same gihapon ang process. Pag mag-multiply na una, para mas dali, i-convert nimo ang mixed fraction, which is kini mixed fraction man ni siya. Kining tulo mixed fraction ni siya into improper fraction. Pagkahuman, step 2, evaluate na nimo. So, kini mahimo ni siya 1 and 1/2 convert to improper fraction. 2 times 1. 2 times 1, 2. Plus 1, 3. 3, copy the denominator, 2. So, 1 and 1/2 i-convert into improper fraction. 3/2 na siya. Times. Same gyapon ang buhaton sa ikaduha nga fraction. 4 times 2, 8. Plus 1, 9. So, 9, copy the denominator 4. Times. 3 times 5, 15. Plus 1, 16. 16, copy the denominator 3. So, nanantay tulo ka improper fraction. Evaluate ta. Same lang na siya sa 1. Ikaduha. So, ang buhaton,
pag tulo na ka term, unsa gitong gi-discuss na ko ganina, same lang gyapon. Multiply nimo ang numerator to numerator. Then multiply na pod sa katulo nga numerator. So, multiply po nato ang denominator to denominator. And then multiply gyapon ang result sa katulo. So, pila man na siya? 3 times 9, 27. 27 times 16. Pila 27 times 16? That is 7 times 6, 42. Carry 4. 2 times 6, 12 plus 4, 16. 1 times 7, 7. 1 times 2, 2. So, 2 pila? 13. Carry 1. 402. So, 402 na siya dere. 432. So, denominator na ta. 2 times 4. 2 times 4, 8. Times 3, 24. Over 24. So, mauni siya ang answer na form of improper fraction. Pero pwede na nato siya ma-reduce to lowest term. Or pwede nato na siya ma-reduce sa whole number. Ang final answer nato is ato lang na siyang i-divide. Daw? 432 divide 24. So, 43 divide 24. 1. 24. Tama. 2. Ano siyang 13. 3. 13 minus 4. 9. 3 minus 2. 1. 192. Divisible by 24 ba ng 24? Ang 192 divisible ba siya sa 24? Daw. 192. Let's say tama to 8. 8 times 24. Pila? 8 times 4. 32. 32. Mali. 32. So, nakakay 3. 8 times 2. 16. Plus 3. 19. So, 192 minus 192, 0. Ha? So, ang final answer niya is whole number. 18. Inana lang mag-multiply o fraction. So, kana lang sa for today. Daghang salamat no kung wala pa kayo nagkuha jud ang process, balik-balika lang og tanaong video aron ma-master ninyo mga bata, ha? Again, this particular topic nato karon is para ni siya sa mga atong grade schoolers. Itong mga estudyante nato sa elementary. So, balikan lang ninyo ang video. Padayon sa pag-study no, i-love ang math kay para man sa inyong future. So, again, kung wala pa mo naka-subscribe, i-click lang ang subscribe button below. Tanawa diri. Sa baba ka ng color pula. O i-click na lang po ang notification bell para ma-notify mo kung naatay upload na bag-o. Sa makausap pa, kini ang inyong Kuya Roy. O daghang salamat sa pag-spend sa inyong time sa tuang lesson karon. And good day.